Alright, Monday, meal prep day. So yeah, meron tayo mga 2 kilos ng chicken. Hindi ko sa SNR binili kasi gabi na nun, pati traffic. So, dito na tayo sa Robinson. Bibili ulit ako mamaya siguro or sa Wednesday ng chicken. So, yeah, today's Monday. Kahapon is Sunday, syempre. Very productive day. Nakagawa ko na. Pero puyat ako kasi nag-record ako ng 15 na video. So yeah, 15. Mag-edit ko pa yan isa-isa. It's my work. It's my kailangan gawin, di ba? It's a promotion. So, and kagabi nasa zone ako mag-edit, ay mag-record. So air ko na sa aking studio. So, hindi na mahirap mag-record since malamig. And madali siya lumamig. I think ayun yung bagong Courier na aircon na may na 1.6 pesos per hour lang kasi may sensor siya na pag walang tao, ihina or mag-a-adjust yung lamig niya. So, yeah, it's very cool aircon and na-boost yung pagiging productive ko sa lugar na yun. So, mas okay. Meron pa rin akong sipon, hindi nawawala, lalo na tuwing umaga. And ganun talaga. And this chicken is 2 kilos. Meal prep natin to for, I think, 3 to 5 days or 1 week. Since meron na akong whey supplement, so if may kulang ako na protein intake, tsaka ako inom nun. Pero mostly naman hindi ako nagkukulang. So yeah, ang kulang ko ngayon is fiber kasi hindi ko makita yung Quaker Oats. I think tracking your macros is very important, especially if nagpapalaki ka ng katawan. Kasi if hindi mo siya matatrack, lahat ng ginagawa mo is pretty useless. Pero okay lang, pero hindi magiging maganda yung results. And proven and tested ko na siya kasi minsan hindi ako nagtatrack, nawawalan yung progress ko. Wala ng kwenta, di ba? So, ang gagawin natin, i-chop natin to lahat. Kita nyo ba? Lahat ng to, ilalagay natin sa mga Tupperware natin para plug and play na lang, luto-luto na lang, di ba? Some people hates meal prepping, but for me, it's ako nire-remove ko yung skin. Pwede to kasi pang luto. So kayo, pwede naman yung ilagay pero fats ring kasi yun, di ba? So alisin ko lang siya. Pangit pala. Hindi na ako bibili ulit dun sa bonus na na chicken next time. Sorry, SM bonus yata to. O Magnolia pala rather. May kasamang skin though. Yung sa Robinson kasi na I think Bounty Fresh, walang kasamang skin pero yeah. Wala akong choice, wala na akong food here sa bahay. So, kailangan ko na siyang bilhin. Wala pa namang amoy. And today, meron ako exam na isa. And di ko sure if may face-to-face kami. Pero yeah, it's gonna be a pretty busy week. Pero make sure na productive tayo since kailangan. And marami pa akong videos. I think kailangan mo ng 60 plus para sa daily vlogs ko. Pero malapit ko na ma-reach yung sa YouTube ko. So one thing na you need to know in YouTube, bago mag-earn, you need to reach 4,000 hours na views. So that's why I created also this challenge para lang ma-reach yun. And to be eligible na maging partner nila. So if you're a aspiring content creator, gawa kayong contents na it's either interactive or will get you to 4,000 hours. Kasi nagre-reset yun. I think, hindi naman sa nagre-reset. Every 1 year, kailangan naka 4,000 hours ka. Or sa buong year na yun, kung kailan ka nag-start. And 1,000 subscribers. So, pretty easy pakinggan. Pero nasa YouTube kayo guys. Wala kayo sa TikTok. Sa TikTok, madali lang magkaroon ng views. Gawa ka lang ng simple engaging and magandang storytelling sa TikTok. Okay lang. Pero sa YouTube, ibang usapan na yun Ibang types na yun ng monetization and hindi ko nga siya gaano alam. It takes or took 3 to 4 weeks bago maging eligible as partner sa YouTube. So, yeah, pretty hard, di ba? That's why respect sa mga content creator here sa YouTube, especially sa mga pinapanood ko. And yeah, ayun ang ating final goal here sa YouTube, to be earning while providing value sa mga tao since sino bang ayaw ng ganun. Imagine ang daming tao na nag-aspire maging ganun but most of them give ups after 10 videos kasi hindi sila sumisikat. And Mr. Beast I think took 8 years bago sumikat. PewDiePie 11 years. I don't know. Pero gets nyo, kayo nag-start pa lang kayo into something ng 1 month. Tinatamad na kayo. What do you expect? Tingin nyo magsasucceed kayo sa ginagawa nyo na yun or ginagawa nyo, pinurpursue nyo na bagay. Since 1 month pa lang kayo, tinatamad na kayo. Diba? Paano pa yung iba? Pero again, hindi ko rin naman kayo masisisi. Buhay nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Malaki na kayo. And if you think content creation is easy, like, record ka lang naman. Unless you try it yourself, wag ka muna magsasalita. Kasi, they grind it Ginagrind ng mga content creator yung lahat, yung values, yung videos nila, content, scripts,
engagement, partnerships, sponsorships, parang kumita sila since especially sa TikTok. Sa TikTok guys, mahirap kumita. Bakit? Hindi tayo katulad nung sa US na every 1 million views, meron pera na kukuha. And sa US kasi, every 1 million, may creator program sila. I don't know if may gano'n na sa Pilipinas, pero I know na wala pa. Hindi ko sure. Sa US, every 1 million views, earn sila ng pera. That's how it works. Sa Pilipinas, wala. So, paano kumikita yung mga TikTokers sa Pilipinas? If you may ask, paano kumikita? Number 1, brand deals. Siyempre, if may nakikipag-sponsor sa'yo, guys, record ka ng video for this. So, magbibigay ka ng rates mo. $300 to $500 ang rate. Pero depende yun sa project. If maganda yung project, kahit 100 yan per video, kukunin ko yan. Basta maganda, di ba? Next naman is selling. They sell a product. Any product. Product, service, templates, I don't know. Nagbebenta sila. Since that's how you earn sa TikTok, di ba? Dito sa Pilipinas, pwede ka rin mag-affiliate and etc. Pero yung iba, affiliate agad yung inuuna without building their own brand muna. And marami ka rin kalaban. Pero again, if magaling ka magbenta, like Joe Marie, for example, ang galing niya mag-affiliate, mapapabili ka talaga, mabubudol mo talaga yung mga tao, di ba? Or James Afante with his bagsak presyo na phones. And James Afante, before I saw him sa Axie pa lang, sobrang late niya pa lang, and now 700k followers na siya. Sobrang galing niya and passionate kasi siya sa mga ginagawa niya. So very intelligent and smart guy regarding rin sa marketing. And he's just 24 years old, almost age ko lang. Yeah, shout out sa iyo, James Afante. Isa sa nilook up ko here sa TikTok, and he's a good friend din para sa akin. So yeah. So sa mga aspiring content creators dyan, anong kailangan nyo gawin? Number 1, pili kayo ng niche. Actually, kahit anong niche naman. Basta, pili ka ng something na you think will provide value sa mga tao. Pwedeng, it's either entertainment, education, yung niche talaga na inaaral mo, tinapos mo, yung business mo, anything. Then, create a video about it. Paano gumawa ng video? I created, I think, a podcast with Beanie. How to create a video, nandun yun. Pero gagawa na lang rin ako ng separate video para sa inyo dun. And, mag-upload lang na mag-upload. Regardless nangyayari, it's kahit 0 followers ka pa, since mag-grow rin yan at some point, basta tama yung formula na ginagawa mo, tama yung pag-edit, tama yung ano. There's only 2 types kasi para maging viral, or 2 ways para mag-viral sa TikTok. Number 1, relatability. Kung nakaka-relate ka, syempre, papanoorin ka ng tao. Number 1 yun. Number 2 is exclusivity. Pag may mga bagay ka na tingin mong ikaw lang meron. For example, yung mga mayayaman, ba't sila Kim Kardashian nagtitrending? Kasi sila lang yung parang nakikita natin sa internet na mayaman. And we want to be included sa mga ganong environment. Kunwari, yung isang librarian sa TikTok, siya lang may mga weird and pang mayayaman na libro na worth millions. And wala tayo nun. So, nag-viral siya kasi gusto natin panoorin. Or mga supercar. Diba? So, yun, dalawa lang. Relatability and yung exclusivity. And if tingin mo meron ka ng isa nun, for sure meron ka ng isa nun. Kaya ikaw lang yung nagtatalk about stoicism or about chicken skin, di ba? Ibenta mo to or kung ano man. Then for sure, papanoorin ka ng tao. So that's how you grow your contents. And I hope this helps, and medyo juicy yung pinag-uusapan natin. So paano naman sa Facebook? Sa Facebook, hindi ko siya na-explore, pero you can earn sa Facebook if gagawin mo professional dashboard yung sarili mo, and you can earn by send ads. So pag umabot ng, I think, 10k followers yung dashboard mo, pwede ka na mag-start or generate ng ads sa mga reels mo. So, that's how you do it. And one tip na gusto kong sabihin sa inyo is do it organically kaysa magbayad kayo ng followers para lang maklaim yung 10k. Since, imagine this, meron kang 10k na bots. So, wala naman nanonood ng reels mo kasi bots lang yun. So, paano ka kikita? Paano ka mag-generate ng ads? Simple logic lang. Kung robot yung nanonood sa'yo. So, that's how you earn naman sa Facebook. Siyempre, iba din. Pwede ka rin magbenta, ads, etc. Pero that's the other way, sa contents lang. Sa TikTok kasi wala Sadyang utakan lang talaga paano kayo kikita. Anyways, marinig ko na to. Kakain na rin ako. See you guys next video. Sa amin tutunan kayo today. Happy Monday. Today is chest day. Peace. Laki ng braso ko dito, no? Ito rin yung suot ko nung last na nandito ako sa scene na to, yun. Bye!